Si He Ying, isang royal guard ng Ming Empire. Ipinakita ang kanyang kabataan kung saan kinuha siya mula sa kanyang pamilya upang magsanay maging elite guard. Sa training camp, nakilala niya ang tatlong kaibigan na naging parang mga kapatid niya. Sa bubong, ipinakita ang apat na magkakaibigan na nakaupo sa bubong habang pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap. Si Yuanlong, ang leader, ay gustong gumawa ng mga dakilang bagay. Si He Ying ay gustong maging tapat na lingkod. Ang isa ay gustong pakasalan ang pinakamagandang babae. At ang isa, si Cao, ay gusto lang ng higanting hita ng manok. Nag-transition ng scene kung saan makikitang lumaki na silang apat at naging magagaling na general, nakaupo pa rin sa parehong bubong. Ipinadala ang apat sa kanluran para sa isang misyon. Nakilala ni He Ying ang isang munghe na nagbigay sa kanya ng Golden Orb, isang makinang kayang maglakbay sa panahon, or time travel. Ibinilin ng munghe ang isang chant o orasyon kay He Ying at pinasumpa siyang hinding-hindi ito sasabihin kahit kanino. Pagdalik sa palasyo, nag-alangan si He Ying na ibigay ang orb sa batang emperador. Sinabi ni Yuanlong na itago na lang nila ang sekreto nito. Pero sa harap ng emperador, trinaydor si Yuanlong si He Ying. Pinalabas ni Yuanlong na nakipagsabuatan si He Ying sa mga pirata at pumatay ng opisyal. Inamin ni Yuanlong kay He Ying na nagsinungaling siya dahil gusto niyang gamitin ang orb para sa kapangyarihan. Dahil sa utos ng emperador na patayin ang angkan ni He Ying, naglaban-laban ang magkakaibigan sa isang bundok na nababalot ng yelo. Habang naglalaban, nagkaroon ng avalanche o pagguho ng yelo. Ang tatlong general, sina He Ying, Yuanhong at Cao, ay natabunan at na-freeze ng buhay kasama ang Golden Orb. Lumipas ang 400 taon. Ang mga nagyelong katawan ng mga general ay nadidiskubre at dinala sa modernong Hong Kong ng mga smugglers. Naaksidente ang truck na nagdadala sa kanila dahilan para matunaw ang yelo at magising si He Ying sa isang mundong hindi niya kilala. Dito niya nakilala si Mei, isang modernong babae na tumulong sa kanyang mag-adjust. Nalaman ni He Ying na buhay din ang kanyang mga dating kapatid na sina Cao at Yuanlong. Nagkaharap sila sa isang highway bridge. Nagkaroon ng matinding labanan gamit ang mga espada at kadena sa gitna ng mga kotse. Akala pa rin ni Cao na traidor si He Ying. Sa huli, nahulog si He Ying sa dagat mula sa tulay. Ipinakita na si Yuanlong ay matagal na palang gising at naka-adopt na sa modernong panahon. Isa na siyang mataas na opisyal ng pulisya at mayaman. Sinundo niya si Cao mula sa morgue ospital, binuhay ito at sinabing kailangan nilang hanapin si He Ying dahil nasa kanya ang susi para mapagana ang Golden Orb. Nagkita ulit si He Ying at si Mei. Napagtanto ni He Ying na ang tanging paraan para maitama ang lahat at mailigtas ang kanyang pamilya at nayon ay ang gamitin ang Golden Orb para bumaik sa nakaraan. Nagpaalam siya kay Mei at kumuha sila ng selfie bilang alaala. Makikitang magkakasama na sa iisang kotse sina He Ying, Yuanlong at Cao. Mukhang nagkaroon sila ng pansamantalang kasunduan. Ipinaliwanag ni Yuanlong na bumagsak na ang Ming Dynasty noon pang matagal na panahon. Nagmamaneho sila papunta sa kinaroroonan ng Golden Orb sa mga sinaunang libingan o Ming Tombs upang subukang gamitin itong muli. Tinanong ni He Ying kung nasaan ang ikaapat nilang kapatid, si Mihu, at sinabi ni Yuanlong na parating na rin ito. Sa pagbaba ng tatlong lalaki, sina He Ying, Yuanlong at Cao sa isang madilim at sinaunang yungib na puno ng sapot. Nakita nila ang isang malaking mekanismo na gawa sa bato at metal, ang Golden Orb, na sinasabing kayang maglakbay sa oras. Nagkaroon ng tensyon nang lumabas si Cao at nagpupumilit na gamitin ang makina. Si He Ying naman ay tumututol dahil labag daw ito sa kalikasan. Dahil hawak ni Cao ang babaeng si Mei at tinatakot na papatayin ito, napilitan si He Ying na ilagay ang susi sa makina at simulan ang ritual. Umandar ang dambuhalang orasan, umikot ng mabilis at nagdulot ng pagguho ng lupa at malakas na liwanag na humigop sa kanila. Balik sa ilalim. Nagising si He Ying at Mei sa ilalim muli ng guho. Inamin ni Mei na sumunod siya kay He Ying dahil nakita niya sa balita na may natagpo ang bangkay sa dagat at nag-alala siya. Sinisisi ni Mei ang sarili niya sa nangyari, pero pinalakas ni He Ying ang loob nito. Nagdesisyon silang gamitin muli ang orb para makaalis.
Pagkatapos ng isa pang time travel sequence, bumagsak sila sa loob ng isang umaandar na tren. Napagtanto nila na nasa panahon ng Republika. Muling umandar ang kapangyarihan ng orb at naghiwalay sina Hiying at Mei. Napadpad si Hiying sa isang bukid kung saan nakasalubong niya ang isang misteryosong matanda na may mahabang puting buhok. Binigyan siya nito ng payo tungkol sa tadhana at sanhi at bunga. Itinuro ng matanda ang 200 sa likuran ni Hiying na parehong papunta sa kanyang nayon. Ngunit, magkaiba ang magiging kapalaran depende sa pipiliin niya. Pumili ng daan si Hiying. Sa kabilang banda, makikitang naghahanap si Mei sa isang talahiban. Nakita niya si Hiying na nakasakay na sa kabayo at nakasuot ng sombrero. Tuwang-tuwa si Mei at sumakay sa likod ng kabayo bago sila umalis. Makikitang nagpapahinga sila sa gubat kasama ang kabayo. Sa isang mapayapang gubat na may mga kambing, dumating ang isang lalaking nakasakay sa kabayo si Hiying. Hinarang siya ng mga bantay ng nayon na tinutukan ng sandata. Nang matanggal niya ang kanyang sombrero at balabal, nakilala siya ng mga ito. Tuwang-tuwa ang mga bantay, lalo na ang kaibigan niyang si Sao. Nagulat sila sa maikling bugok ni Hiying at ipinaliwanag na yang Western style ito dahil galing siya sa kanluran. Pagpasok sa nayon, naghiyawan ng mga tao sa tuwa sa pagbabalik ni Hiying. Sinalubong siya ng kanyang matandang ina. Naging emosyonal ang tagpo. Umiiyak ang ina habang yakap ang anak na 10 taon nang nawala. Sinuri ng ina ang kanyang muka at binuna rin ang kanyang buhok. Ipinakilala ni Hiying ang kasama niyang babae na si Miss Mei. Dumating din si Jade, ang babaeng tila may nakaraan o relasyon kay Hiying. Nagkaroon ng bahagyang awkward na sitwasyon. Ipinakilala niya si Mei sa buong nayon at inihayag na magkakaroon ng handaan na may pork dumplings. Habang gumagawa ng dumplings, ipinaamoy ng ina kay Hiying ang isang halamang fennel. Gumawa ang ina ng biro gamit ang salitang fennel na nagsasabing sa wakas ay umuwi na siya. Nasa isang kwarto si Mei kasama ang mga kababaihan ng nayon. Pinagkagaluhan nila ang bag ni Mei. Nakita nila ang isang Rubik's Cube at inakala itong mahiwaga. Inamoy din nila ang pabango ni Mei at namangha sa bango nito. Ipinakita ang masayang pagsalo ng buong nayon. Nakipaglaro si Hiying ng rock, paper, scissors sa mga bata. Nagkainan, nag-inuman at nagsayawan ng lahat. Si Hiying ay masayang nakikisayaw sa gitna ng mga tao. Sa gabi, inalok ni Jade si Mei na doon na matulog sa kanyang higaan. Nagkaroon sila ng seryosong usapan kung saan ipinangako ni Jade na aalagaan niya si Mei. Nang hindi makatulog si Jade, kumain si Mei ng tsokolate at binigyan niya si Jade. Tinanang ni Jade kung ano ito at sagot ni Mei ay the future. Sinabi ni Jade na ang lasa niyang hinaharap ay matamis, ngunit may halong lungkot dahil alam ni Mei na balang araw ay mawawala rin ang future na iyon. Nag-uusap sina Hiying at Sao tungkol sa Ming Dynasty. Nais ilikas ni Hiying ang nayon papuntang kanluran dahil alam niyang babagsak ang imperyo. Nagkaroon ng flashback sa palasyo kung saan kausap ni Hiying ang mga heneral. Pinag-usapan nila na naglakbay sila ng 400 taon at plano nilang gamitin ang kapangyarihan para sakupin ang mundo. Bumalik sa nayon. Kausap ni Hiying si Sao na lasing sa tabi ng ilog. Binalaan ni Hiying si Sao na papatayin ang buong nayon base sa kasaysayan, pero dahil lasing si Sao, inakala niyang nagbibiro lang o lasing din si Hiying. Nagalit si Sao at umalis. Isang nakakatawang eksena kung saan ang mga babae sa nayon kasama si Mei at Jade ay naka-face mask, modern beauty regimen. Tinanong ng mga taga-nayon si Mei kung paano sila nagkakilala ni Hiying. Gumawa si Mei ng kwento na nagtrabaho siya sa isang winery at iniligtas siya ni Hiying para pagtakpan ng katotohanang galing sila sa ibang panahon. Araw ng kasal ni Sao. Masaya ang lahat. Dumating si Hiying na may dalang regalong buhay na biik. Niyakap niya ng mahigpit si Sao. Nagkaroon ng nakakatawang hindi pagkakaintindihan nang tinanong ni Sao kung gusto niya ang Hong Kong at nagtawanan sila. Habang nag-iinuman, nabanggit ni Sao na inimbitahan sila ni Minister Du sa isang piging kinabukasan. Dito natigilan si Hiying. Alam niya ang kasaysayan. Bigla siyang nagkaroon ng premonition o pangitain.
Nakita niya ang paggilusob ng mga sundalo sa snow at ang madugong pagpatay sa mga taga-Nayon kasama na ang pagkamatay ni Jade. Napagtanto niyang kailangan niyang baguhin ang kasaysayan bukas ng gabi. Muling nag-flashback sa kasaysayan. Ipinakita ang pakikipagpulong ng general ng Ming sa mga Hapon. Nagkaroon sila ng kasunduan at alyansa para labanan ng Tokugawa clan sa Japan kapalit ng suporta ng Ming court. Ipinapakita nito ang madalalim na politikal na sabuatan. Bumalik sa Nayon. Kinausap ni Hiying si Sao at seryosong humingi ng tulong para protektahan ang Nayon laban sa mga bandido na darating gabing iyon. Sa gabi kung saan nagbibiruan ang dalawang magkapatid sa Sandugo. Pagkatapos nito, ipinakita ang isang pagpupulong kung saan ipinakilala ng isang opisyal ng Ming Court ang unak Wei si General Yuan Long sa isang Hapon na general na si Hojo. Tila may namumuong alyansa o plano. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na mga flashback at alaala ni Hiying. Ipinakita ang kanyang simpleng pamumuhay, ang kanyang ina at ang babaeng kanyang minamahal. Ipinapahiwatig nito ang mga taong mahalaga sa kanya na maiiwan o mapapahamak. Bumisita si Hiying sa tahanan ng isang mataas na ministro ng gobyerno. Magalang siyang bumati, ngunit mabigat ang atmosfera. Sa kabilang banda, ipinakita ang kampo ng mga Hapon at isa pang kapatid sa sandugo ni Hiying, si Sao, na tuwang-tuwa. Nagbigay ng talumpati si General Hojo sa kanyang mga sundalo tungkol sa pagsakop at kadakilaan ng Hojo clan. Sa tahanan ng ministro, dumating ang pinaka-leader ng magkakapatid na si Yuan Long kasama ang kanyang asawa. Tila isang masayang reunion at ang asawa ni Yuan Long ay nagpatugtog ng instrumento. Ngunit sa kampo ng mga Hapon, nag-utos si General Hojo na lusubin ang Taoyuan village at patayin ang lahat ng walang ititirang buhay. Nagulat si Sao sa utos na ito dahil tila labag ito sa loob niya. Bumalik sa ministro. Hiningi nito kay Hiying ang susi o linga na nagpapagana sa Golden Wheel of Time para ibigay daw sa emperador. Tumanggi si Hiying dahil naniniwala siyang gagamitin ito sa kasamaan at mapapahamak ang emperador. Nagalit ang ministro at inakusahan si Hiying ng pagtataksil. Sinubukan ni Hiying na magpaliwanag na ang dinastiyang Ming ay babagsak kung hindi sila kikilos ng tama. Ngulit, nag-utos ang ministro ng mga sundalo na dakpin siya. Sa barko, nalaman ni Sao na ang isa pa rilang kapatid na si Nieho ay nakikipagsabwatan sa mga Hapon. Nagalit si Sao at nagkaroon ng mainit na sagutan at labanan sa pagitan nilang dalawa. Sa tahanan naman ng ministro, pinalibutan ng mga sundalo si Hiying, nag-utos ang ministro na patayin siya. Pinaulanan sila ng pana ng mga nakatagong archers. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan ng mga pana ang ministro. Ang pinakamasakit na pangyayari ay nang mismong si Yuan Long ang sumaksak at pumatay sa kanyang asawa sa harap mismo ni Hiying. Habang nangyayari ang patayan sa mansyon, ipinakita ang pagsalakay ng mga Hapon sa Taoyuan village kung saan walang awang pinaslang ang mga inosente at pati mga hayop. Sa mansyon, inamin ni Yuan Long ang katotohanan kay Hiying. Sinabi niyang ang pagkamatay ng ministro at ng kanyang asawa ay walang halaga kumpara sa kayamanan at kapangyarihan. Inamin niyang siya ang nagplano ng lahat at pumatay sa sarili nilang pamilya para sa ambisyon. Binigyan niya Hiying ng dalawang pagpipilian, mamatay ang buong angkan niya o ibigay ang linga at magtulungan sila. Imbes na sumuko, nagmatigas si Hiying. Sinabi niyang natutunan niya mula sa hinaharap ang salitang "fuck off" at itinas niya ang kanyang gitnang daliri kay Yuan Long. Nagpatuloy ang matinding labanan sa pagitan ni Sao at Nieho sa barko. Sa isang matinding suntukan ni Sao at Nieho, bagamat dating magkapatid ang turingan nila bilang mga bantay ng emperador, nagtraidor si Nieho. Matapos ang palitan ng mga suntok, naitulak ni Nieho si Sao at nahulog ito sa isang bitag ng mga lubid, dahilan upang hindi siya makagalaw. Ipinaita ang kaguluhan sa Nayon. Ang mga sundalong Hapon na tauhan ni Nieho at ng kanilang general ay walang awang pinaslang ang mga taga-Nayon.
Si Bei, ang babaeng mahal ni He Ying mula sa modernong panahon na sumama sa kanya sa nakaraan, ay tinamaan ng pana. Sa gitna ng kaguluhan, nahanap ni Yuan Long ang linga, isang mahiwagang gamit para sa time travel, na dakip din ng ina ni He Ying at si Mei. Binalikan ng esena ni Sao na nakagapos sa mga lubid. Pinahihirapan siya ni Niehu at tinatanong tungkol sa mga plano ni He Ying. Sa huling sandali ni Sao, naalangan niya ang kanilang kabataan at ang pagkain ng kuneho kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa huli, tuluyan siyang pinatay ni Niehu sa harap ng mga bihag. Matapos ang samandali ang pagpapakita ng mga barkong pandigma ng Hapon, dumating si He Ying sa nayon sakay ng kabayo. Nadatnan niya ang buong nayon na tadtad ng mga bangkay. Pumasok siya sa kanilang bahay at doon niya nahanap ang kanyang ina na wala ng buhay. Sa matinding pighati, niyakap niya ang bangkay ng kanyang ina. Nahanap din ni He Ying si Mei na nasugatan at nag-aagaw buhay. Nagkaroon sila ng isang emosyonal na sandali kung saan sinabi ni Mei na ayos lang siya basta ligtas si He Ying. Namatay si Mei sa kanyang mga piling na nag-iwan kay He Ying ng matinding galit at panunumpang gagawin ng kanyang tungkulin bilang isang lalaking may dangal. Nagpatuloy si He Ying sa paghahanap sa nayon at nahanap niya ang isang bata na nagngangalang Jade na nakatago sa ilalim ng mga sako. Samantala, sa loob ng palasyo, iniulat ni Nieho kay General Yong Long Simon Yam na nalinis na ang nayon at nakuha na nila ang linga. Inamin din ni Nieho na pinatay niya si Sao dahil nakita siya nitong kasama ang mga Hapon. Imbes na magalit, pinuri pa ni Yong Long si Nieho. Ipinakita ang maraming libingan ng mga taga-Tao Yan. Nunumpa si He Ying na babawiin ang linga upang itama ang lahat. Sumakay siya ng kabayo patungo sa Forbidden City. Sa huling bahagi, pumasok si He Ying sa loob ng palasyo upang harapin sina Yong Long at Niehu. Nagkaroon ng matinding labanan gamit ang mga espada sa gitna ng palasyo, kung saan ipinakita ni He Ying ang kanyang galing sa martial arts laban sa mga traidor at mga sundalong Hapon. Sa isang mainit na bakbakan sa loob ng isang templo o palasyo sa panahon ng Ming Dynasty, si General He Ying ay nakikipaglaban sa mga kawal habang pinapanood siya ng dati niyang kapatid na si Yuan Long. Si Yuan Long na naging traidor ay gustong makuha ang kapangyarihan ng Golden Wheel na lingga upang baguhin ang kasaysayan at maghari. Huminto ang labanan ng gamitin ni Yuan Long si Mei, ang kaibigan ni He Ying mula sa modernong panahon bilang bihag. Napilitan si He Ying na itigil ang pag-atake para iligtas si Mei. Sa kasamaang palad, nasugatan si Mei. Sa gitna ng emosyonal na sandali sa pagitan ni He Ying at Mei, nagkaroon ng pagkakataon na mabigkas ang orasyon. Makikita ang mga flashbacks ng kanilang pinagsamahan bago tuluyang magliwanag ang lingga. Dahil sa lingga, nahigop ang mga karakter sa isang temporal vortex, isang lagusan sa oras. Dito ay naging suryal ang paligid kung saan lumilipad sila sa gitna ng mga simbolo at enerhiya. Isang tren mula sa ibang panahon ang biglang lumitaw sa gitna ng vortex na sumasagisag sa gulo ng timeline. Dahil sa mishap o pagkakamali sa pag-calibrate ng oras, napunta sina He Ying at Mei sa taong 1927. Sa loob ng tren, nakaharap ni He Ying ang mga mananakop na sundalong Hapon. Ipinakita rito ang galing ni He Ying sa martial arts habang pinililinis na ang tren mula sa mga kaaway. Muling tumalo ng esena sa isang maniniyebeng kagubatan, pabalik sa Ming Dynasty era. Dito ay nagkaroon ng huling komprontasyon sa pagitan ni He Ying at ng kanyang mga dating kasamahan sa Elite Guard. Ipinakita ang labanan sa pagitan ni He Ying at Hojo o Yasuashi Kurata, isang Japanese general na umanib kay Yuan Long. Sa huling bahagi, muling nagtuo sina He Ying at Yuan Long sa loob ng temporal tunnel. Sa gitna ng pagsabong ng enerhiya at tila pagkawasak ng realidad, napatunayan ni He Ying na siya ang tunay na may kontrol sa lingga. Naging isa siyang time traveler na may kakayahang manipulahin ang daloy ng oras. Matapos ang matinding labanan, nagkaroon ng paglilinawan sa mga nangyari sa nakaraan kung paano na-frame si He Ying sa isang krimeng hindi niya ginawa. Sa huli, makikita si He Ying sa modernong panahon,
Naglalakad sa gitna ng isang kalsada na may dalawang landas na sumasagisag sa kanyang kapangyarihang piliin ang kanyang tadhana. Sa kabila ng lahat ng gulo sa timeline, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang misyon bilang tagapangalaga ng oras.